Mga boss, dito ako sa shop. Masaya ako ngayon. Hanapin ko muna yung sasakyan ko. Mamaya na tayo magkwentuhan mga boss. Ito na, ito na yung susi ko. Yun. Ayun yung sasakyan ko. Ay, masaya ako mga boss. Mamaya ako na i-share sa inyo to kung magkano yung binayaran ko. Start ko muna. Siyempre, di ba? Start muna natin. Kahit wala akong patungan dito. Gagawa ko ng paraan yan. Yan. Kailan babagsak? Baka bumagsak eh. Yun! Yes! Maandar na siya mga boss! Oh, 30, 40, umaangat na yung speed ko. Wow naman. Mga boss, dito ako sa shop. Masaya ako ngayon. Hanapin ko muna yung sasakyan ko. Mamaya na tayo magkwentuhan mga boss. Ito na, ito na yung susi ko. Hanapin ko muna yung sakyan ko kung nasan. Wala yata dito. Dami sakyan. Yun. Ayun sasakyan ko. Sa wakas, magagamit ko na ulit. Sasakyan ko. Dumi nga lang, no? Ay, nako. Oh, sa wakas. Ay, masaya ako mga boss. Mamaya ako na i-share sa inyo to kung magkano yung binayaran ko. Start ko muna. Siyempre, di ba? Start muna natin. Kahit wala akong patungan dito. Gagawa ko ng paraan yan. Yan. Kailan babagsak? Baka bumagsak eh. Yun! Yes! Sa wakas, may sasakyan na ako ulit mga boss. Finally! Napakatagal kong inantay. Talagang nagtiis ako mga boss. Talagang hindi ako nagbadali kasi mayroon kaming dapat unahin muna na gastusan. Yun nga yung pagbakasyon ko sa Pilipinas, di ba? Kung nakasubigay sa vlog ko. Sabi ko, bago pa kami magbakasyon sira na to. So ngayon, napag-usapan namin ni Mrs. na magtiis muna tayo kasi magbabakasyon tayo. Yun ang hindi alam ng iba nating mga kababayan na nasa Pilipinas. Akala nila mapera tayo dito. Lalo na pag sinabing Canada, mapera, di ba? Pero hindi nila alam yung kung ano yung klaseng pamumuhay meron tayo dito sa Canada. Na iniisip nila maganda yung buhay natin dito. May sasakyan tayo, may bahay. Tapos makikita nila na kumakain tayo sa mga mamahaling restaurant mga boss. Yun lang yung alam nila. Pag uwi ka ng Pilipinas, iba yung iniisip nila sa'yo. May dollar ka sa ulo. Mapera ka. Yun ang totoo eh. At ayun, babalik tayo dito sa aking sasakyan. Dami kong paliwanag eh, no? Hindi, na-excite ako talaga mga boss. Totoo. Alam ko para sa iba na sabihin, ang babaw naman ang kaligayahan mo. Napagawa lang yung sasakyan mo. Mga boss, wala naman akong sasakyan dati sa Pilipinas. So, sabi ko nga sa inyo, sa Pilipinas, pag nagkaroon ka ng sasakyan, kahit second hand pa yan, inaalagaan natin yan, iniingatan natin yan. Excuse me. Ngayon, kaya nung nagkaroon ako ng sasakyan dito sa Canada, talagang hindi ko man agad mapagawa
pag may sira. Hindi naman kasi may iwasan talaga. Talagang minsan mapapagawa mo talaga to. May sira, di ba? Hindi may iwasan. Mga boss, pwede na to. Sabayan natin ituloy yung ating kwentuhan at medyo okay na yung tunog ng makina. So subukan naman nating patakbuhin mga boss. Let's go. Maandar na siya mga boss. Oh, 30, 40, umaangat na yung speed ko. Wow naman. Diba? Masayang masaya ako mga boss. Dito na yung sasakyan ko mga boss. Nilinisin ko dito sa loob. Wala na yung kanyang engine light kasi malimit ko makita yung dati pa eh. Wala na siya oh. Oh. Wala na. Diba? Dumi oh. Di pa ako nakakapagpalit mga boss eh. Mamaya na ako magpapalit no. Ito muna tayo. Wala na naman akong part time. Alam nyo ba? Hininaan ko naman eh. Nung pumasok ako nung umaga sa Freshmart, mga bandang after ng break time ko, nakareceive ako ng text sa group namin ba? Kasi may group kami sa 7-Eleven eh. Nakita ko dun yung pangalan ko na pinapapasok ako ng boss ko na for 2 hours maglilinis ako ng labas, pero wala talaga akong schedule. Kaya expected ko paglabas ko ng 1:30 pupunta na ako dun sa Johnson Industrial kasi sinabihan na ako eh. Nakareceive na ako, umaga pa lang nakareceive na ako ng tawag na sabi na okay na daw yung sasakyan ko, ganyan. Tinanong ko kaagad. Sabi ko dun sa kausap ko, magkano yung babayaran ko? Tinanong ko kaagad mga boss, baka kasing malaki wala akong pera, pambira. Expected ko talaga is mahigit 1,000. Pero ngayon, ang binayaran ko lang 605.24. Ayan, oh. Oh, kita nyo? Oh. Ayan. Customer De La Cruz Gerardo. Ang ganda ng pangalan ko, no? Masaya ako mga boss. Alam yun sa pagtitiis, di ba? Hindi ako nagmadali, hindi kami nagmadali ni Mrs. na ibenta na natin yan. Sakit na ulo yan, ganyan. Nakakailang paggawa na tayo. Pero hindi ganoon ang aming pinag-usapan. Ipapagawa pero hindi pa sa ngayon. Yun yung that time na nasira to. Hindi agad kami nag-decide pagawa. Sa totoo lang, marunong ako mag-drive. Pero wala akong idea kung paano magkalikot ang sasakyan.
Sa totoo lang. Isa pa, walang gamit. Alam niyo yun, pagka yung hindi mo talaga siya hilig gawin, hindi mo talaga siya magagawa eh. Mga boss, wala akong hilig kasi magkalikot talaga. Sa totoo lang. Yung anak ko, ang napakahilig. Hindi ko nga alam kung saan niya naman na yun. Siguro nakikita niya sa mga bayo ko na mahilig din magkalikot ng sasakyan. Sila yung nag-aayos. Ako, wala talagang hilig mga boss. Pasensya na kayo. Yun ang totoo. Yung sasakyan ng anak ko, yung truck, siya yung nag-aayos nun. Nagpapalit yun ng spark plug. Yung sa truck, nagulat nga kami. Bumili siya ng mga parts, tapos pinapalitan niya. Siya yung nag-change oil yung truck niya. At natutuwa naman kami kasi ganun ang gustong trabaho ng anak ko. Kaya nga ang naging kurso niya ay yung aircraft maintenance mechanic. So andun talaga siya sa larangan na gano'n na gusto niya yung nagkakalikot, yung physical na trabaho. Kita nyo dala ko pa yung uniform ko ng Freshmart. Pumasok ako sa 7-Eleven, nakaganito ako. Sabi ko na lang sa boss ko, boss, baka may extra tayong uniform. Sabi niya, meron. Ito binigay sa akin. Diba? Ikutin muna natin tong sasakyan ko. Parang bago no? Para sa akin, bago to. Diba? Bagong pagawa. Ayan. Tara, ikot muna tayo. Aircon. Oh, diba? Oh. Wala na yung engine light mga boss. Wala na, oh. Lalagyan ako to ng GoPro. Ikot muna tayo. Wala na yung windshield eh, oh. Saan ba? Wala na, oh. Pero meron pa ako natira dun eh, konti. Check natin yung sabi makina natin. Yung check daw yung makina. Wala naman akong alam sa makina. Pakasar eh, no? Ayan mga boss, oh. You know, 3.6 liters V6 mga boss. Laki ng makina, no? Ito yung dating naging sira niyan. Yun yung unang sira. Naka winter tire pa ako. Di pa napapalitan. Dumi, ano? Ayan, oh. Ito basag, oh. Alam niyo dito yung sa Canada, yung mga may ganyan crack na salamin, normal na dito yung mga boss. Lalo na kapag winter. Sa atin kasi hindi tayo sanay na makakita ng may crack na salamin, di ba? Parang nag-aalala agad tayo. Oh, sira, ganyan, basag yung salamin, ganyan, may crack, kailangan palitan. Dito sa Canada hindi, halos normal na siya. Makapal pa yan, oh. Ito, itong likod pala, hindi ko pa nabuksan pala. Alam mo, brand new eh, no? Sensya na kayo, babaw lang kaligayahan ko mga boss. Ganito talaga ako. Oh, meron pa tayo dito. Yung panghangin ko. Donut. Maliit na gulong. Paparistro ko to baka bukas mga boss. O baka Thursday kasi bukas may pasok ako 3 to 7. Hindi ko siya maharap. Thursday day off ako. Kaso may part time naman ako noon, pambihira. Labas ko noon alas 4. Pero tingnan ko bukas kung anong magagawa ko.
Yan. Gusto ko to sa sakyan na to mga boss. Alam niyo, sa totoo lang, loob po. Sensya na kayo, medyo madumi. Tamad ako maglinis eh. Hindi, gamit ko pang ano, pang winter sa salamin. Kinukudkod ko yung yelo. Ganda pa, no? Oh, tayo nyo naman. Mga boss, linisin ko muna ah. Wait lang, wala akong panlinis mga boss.